Hindi nasagot ng gobyerno ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustudiya na ngayon ng International Criminal Court. Iyan ang sinabi ni Palace Undersecretary Claire Castro nang matanong kung hanggang saan ang tulong na ibibigay ng Administrasyong Marcos sa dating Pangulo na inaakusahan ng crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs. Ani Castro, nananatili pa rin ang obligasyon ng pamahalaan na tiyaking magiging patas ang paglilitis kay Duterte. Wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Tinutukoy ni Castro ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Nakasaad sa batas na dapat siguraduhin ng Estado ang karapatan sa patas at mabilis na paglilitis ng sino mang inaakusahan ng matinding krimen sa ilalim ng international law at protektahan ng mga biktima, testigo at kanilang mga pamilya. Kinumpirma naman ni Castro na kung sinong nagbayad para sa chartered plane ni Duterte patungong the Netherlands. Ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po. Kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Wala pang kumpletong detalye si Castro sa ngayon kung magkano ang ginastos ng gobyerno sa biyahe dahil anya may kaugnayan ito sa isang pribadong kumpanya. Samantala, muling pinabulaanan ni Castro ang umano'y pagbibitiw sa pwesto ng ilang miyembro ng pulisya at militar kasunod ng pagkakaaresto kay Duterte. Sa atin pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Loyalty check? Wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Muli ring nanindigan ng Malacanang sa desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na makipagtulungan sa Interpol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kung ano man po yung naging kasunduan with the Interpol, kahit sino pa po yan, meron pang unit team, walang unit team, it will be the same. Hindi po tayo pwede magkaroon ng special treatment dahil lang may friendship. Sa ngayon, aalamin anya ng palasyo sa Department of Justice ang estado ng mga nakabingbing kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Harleen Delgado, ABS-CBN News.